sa ngayon, ano ba ho ang kakulangan ng NGCP sa transmission line sa mga grid na ito? Totoo ba na meron silang mga hindi pa na i-connecta na mga grid na kanila pong responsibilidad? Pagdating po doon sa sa main grid, siyempre dito yung kanilang prangkisa, yung kanilang responsibilidad ay nasa main grid. So meron pang kakailanganin na mga transmission investments nang sa ganon, yung mga nakikita, yung mga forecasted na pagtaas ng demand sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa ay matutugunan. Kaya kakailanganin pa ng kalagdagang investment dyan. At meron naman mga existing linya na maaaring kakailanganin i-uprate ang capacity dahil pataas ng pataas yung demand doon sa lugar na yan. At meron naman na hindi pa naabot talaga ng linya o kaya single line lang ang linya, hindi pa nakaloop. So maaaring kakailanganin din for reliability, kakailanganin pa ng transmission na investment para magkaroon ng looping nang sa ganon, kung mayroon man isang portion nung grid o nung subgrid na yan na masira, mayroon pang iikutan yung kuryente. So, But all these transmission investments, of course, would mean that they would require a higher maximum annual revenue, yung magiging basis ng kanilang transmission charge. Dahil lahat ito, mangangailangan ng investment at yung investment naman nila would earn for them a reasonable return that ERC will approve. So sa inyo na po nang galing na meron pa pong mga lugar, mga grid na existing na dapat mai-upgrade, ayusin at dagdagan. At ang investment na ito, diretsuhin na po natin, dapat nang gagaling sa NGCP? Opo, tama po yun. Opo. Kung gayon, inaamin nyo na may pagkukulang pa sa mga requirement na ito ang NGCP? Mahirap po sabihin na kung may pagkukulang dahil una, maaari ko rin sabihin na nagkaroon ng pagkukulang ang ERC dahil sa matagal na panahon ay hindi siya nabigyan ng taripa niya na naantala yung pagkakaroon natin ng rate reset. Hindi lang actually para sa NGCP, ganun din sa ating mga distribution utilities. Bagamat yan na nga ang sitwasyon, pero ang ERC naman humabol na doon sa naging backlog niya pagdating sa NGCP. Recently, naaprubahan na nga yung kanyang rate reset for the 5th regulatory period at papasok na tayo sa 6th regulatory period. Ang mga CAPEX filings niya, kasi lahat naman ng kakailanganin niyang transmission investments ay dadaan din sa ERC sa pag-aproba ng kanyang capital expenditure na proposal. At itong mga backlog ng ERC noon sa CAPEX ng NGCP, ito ay unti-unti na natin na tapos yung mga backlog. So, ang mangyayari nito, kakailanganin na lang ni NGCP na isakatuparan yung mga pinropose niyang CAPEX. Nang sa ganon, yung inaasahan natin na load growth o yung pagtaas ng demand sa iba't ibang lugar, ito ay masusolusyonan ng availability ng transmission ng capacities dyan sa lugar na yan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.